Morning! Good morning! Ah, alas 6 na ng umaga. So, prepare na tayo para mamaya na naman pasok na ah, kinahanglan or talagang kinakailangan to. So, ngayon, muna ako sa aking higaan. Simple lang kami dito guys, hindi kami high class. So, pagpasensyahan nyo na simple life lang kami. Mag-init tayo ng tubig guys, mag-inom tayo ng tsaa. Paano nga ba ako nakapunta dito sa ang bansang na to at sa ang bansa ako ngayon? So nandito ako sa guys, sa Chicago, Illinois. Paano nga ba ako nakapunta dito? Nakapunta ako dito kasi nakapangasawa ako na taga dito sa Chicago. So mga na ako dito yung mga 17 years kasi nagpunta kami dito 2008. So 17 years. At paano nga ba ako nakapasok sa nagiging caregiver? Mga 15 years na akong caregiver dito guys. So sa 15 years, lang yung mga caregiver dito, hindi ka na kailangang pasok sa school or simple lang talaga, i-training ka lang nila for like 2 weeks. So kailangan mo talagang mga rules and regulations as a caregiver ang ninyo ang i-focus ba. So marami ang bawal talaga as a caregiver na hindi mo pwedeng mga do's and don'ts, ganun yun. So i-training ka lang nila, hindi ka na kailangang magpa-enroll as a caregiver like kagaya sa atin na mag-schooling muna, pero dito training ka lang. So, depende na agency kung saan ka mag-apply kasi ang dami in demand ngayon dito ang caregiving sa Amerika. At saka basta ang dami agencies, maraming mapaspasukan basta ka lang yung ka ba, independent ka sa sarili mo. Hindi ka pero noong una ako na took a chance talaga ako kasi after mga 2 years kami ako dito sa Chicago, hindi pa ako nagtrabaho kaagad. So after 2 years nag-apply na talaga ako. Ang nagbigay sa akin ng trabaho ay yung classmate ko sa sa school, yung nag-schooling kasi ako sa
English as a second language kasi yung ano ko hindi talaga ako makaintindi guys, hindi talaga ako makaintindi nung natin ako dito, parang ang ano nila, mga slang kay sila, mga slang yung mga ano nila, tapos yung accent ko talaga mayroong accent, so okay na ako ngayon. Pinaaral ako ng asawa ko ng English. At ang naka-advantage talaga ay free siya. Mayroong mga free offers na kung kailangan mo, kung gusto mong mag-aral ng Spanish or English, free siya. So nag-aral ako siguro mga 2 years, hindi talaga yung consistent talaga na yung mga 2 hours here, 2 hours there, yung ganun. So tapos, mayroon akong classmate na nag-ano siya sa yung agency na yun, yung Catholic Charities noon. So, ngayon wala na sila, sarado na sila. So, siya ang nag-ano sa akin, mag-apply ka kasi mas ano talaga na mayroon kang sariling trabaho. So, kasi dito, pag may may sarili kang trabaho, maganda siya kasi ma-manage mo yung sarili mong pera, makatulong ka sa pamilya sa Pilipinas, yung ganun. Kasi yung asawa ko, hindi siya yung budget lang talaga niya dito sa amin, yung mga maraming bills. Siya ang nagbabayad lahat pagkain. So sabi niya sa akin noon, kung makatrabaho na ako, hindi talaga siya hihingi sa akin kahit 1 cent, sabi niya. So talagang ginagawa niya yun. Hindi talaga siya naghingi. Tapos ako pa ang manghingi sa kanya. Tapos yung first agency ko na tinatrabahoan, naka 11 years ako talaga guys. Naka 11 years ako. Tapos ngayon nag-transfer na ako kasi nag-closed up na sila kasi nag-out of budget na sila. So nag-transfer na naman ako sa ibang agency. And then ngayon also nag-private pay. So yung panggabi ko private pay yan. So depende lang, ang dami talaga. So wag kayong mag-alala kung magpunta kayo dito sa United States, hindi na kayo kailangan mag-aral pa ng caregiver kasi mga caregiving kasi i-training lang kayo mga 2 weeks training. Okay na, mayroon ka ng certificate at saka yung mga valid yung mga mga IDs and everything, yung mga documents mo talaga sulit. At saka talaga yung be patient ka lang sa kasi meron mga elders na mga may dementia na sila at be patient ka lang talaga. So I think na sabi ko niya sa inyo kung saan bansa ako nag-caregiving at paano ako nakarating dito. Okay guys, don't forget to like, subscribe, and share. Please support my new video, the YouTube channel. Thank you everyone.